in the spirit of fairness and respect, kailangan na talagang gumawa ng mga original na kanta ang Elias Band. Bago natin ipagpapatuloy ang isyong ito ay uminom muna tayo ng Genesis Organic Spirulina, sapagkat ang Genesis Organic Spirulina ay isang napakagandang food supplement eh. Ito ay isang organic, hindi synthetic. Marami itong mga nutritional contents na kailangan po ng ating katawan. Ito ay mabibili online at sa mga Mercury Drug Stores and Pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina, mabibili online at sa mga Mercury Drug Stores and Pharmacies nationwide, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Genesis Organic Spirulina. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga Mercury Drug Stores and Pharmacies nationwide. Velox Energy. Dinhinata magpagasolina o magpakrudo sa Velox Energy. In the spirit of fairness and respect, panahon na para gumawa ng sariling mga original na kanta ang Elias Band. Kasi sikat na sila eh. Marami na silang mga gigs. And kumikita na sila. May mga gigs, may mga endorsement na siguro soon. Sa tingin ko may mali eh. May mali na sumisikat ka, kumikita ka at the expense of others. Unfair 'yon na kumikita ka tapos as a singer, as a performer, kumikita ka, pero hindi mo sariling kanta ang kinakanta mo dahil wala kang sariling kanta. Kanta ng ibang mga artists. Hindi fair yon. Parang ganito. Ito, cellphone. Sample ha, cellphone. Hindi mo pagmamay-ari itong cellphone. Hindi ikaw ang gumawa. Hindi ikaw ang distributor. Kinuha mo lang. Tapos binenta mo. Tapos yung kita, sa'yo lang yun. Wala kayong agreement sa gumawa o sa distributor ng cellphone na ito. So hindi fair, di ba? So ngayon na sikat na si Elias, marami ng gigs. Kaya namang magkaroon sila ng isang magaling na composer. Magaling na composer ng reggae songs para siyang gagawa ng mga kanta ni Elias para sa mga upcoming gigs niya. Hindi na siya kakanta ng cover songs kasi sikat na siya. Kahit nga siguro hindi sikat ito kasi ang problema ng Pilipinas, mga kaistorya, meron man tayong batas about intellectual property rights, kaya lang hindi masyadong nai-implement. Wala masyadong ipin. Ang totoo, kung talagang ipapatupad yan, yung intellectual property rights ng mga artist, kahit doon sa mga bars, performers are not allowed to play cover songs eh. Kailangan mo munang magpaalam sa may-ari ng kanta. Tapos kailangan nyo munang mag-usap, kailangan nyo munang mag-discuss, kailangan nyo munang magkasundo bago mo kantahin. Kasi kahit yung mga ordinary performers sa bar, kumikita din sila eh. Kumikita sila sa pamamagitan ng kanta ng iba. Binabayaran sila ng talent fee. Alam nyo, kasi
inimplement yung batas na yan, mas lalong matutulungan ang mga artist sa Pilipinas. Kaya nga ang ibang mga artist nagugutom eh. Kasi walang ganun na, hindi masyadong implemented ang ganun na batas. Na kahit nga ipatugtog mo lang sa mga restaurant, mga malls, may bayad yan eh. Kasi kumikita sila, gumaganda yung tindahan nila dahil sa kanta mo, naaaliw yung mga customers, kumikita sila. Pero ikaw na gumawa ng kantang yon, wala kang share. Hindi dapat ganun. Dapat may share ka. Kapag ka artwork mo, kapag ka produkto mo at pinagkakakitaan ng iba, dapat kumikita ka rin. 'Di ba? Yun sana ang ma-realize ng management ni Elias. May natanong ako eh, yung dito sa Gusa, when I was having my radio program. When I was having my radio program, tinanong ko talaga kung magkano ang talent fee. 200,000. Actually, hindi naman masyadong malaki yan. Kasi marami naman sila, lalong-lalo na reggae band, ano. Marami silang maghahati-hati. Hindi pa kasama yung manager, yung mga staff. Pero isipin mo naman, halos araw-araw may gig sila. Palagay na lang natin, in 1 month, meron silang 20 gigs. Times 200. May mga 4 million. Di pa kasama endorsement. Tapos same songs. Same na mga kanta ang kinakanta nila. Na hindi sila ang may-ari. May mga nagmamay-ari ng mga kantang yon. Unfair yun. Kaya in the spirit of fairness and credibility, dapat gumawa na kayo ng kanta. Or, hindi ko naman alam, or, magkaroon kayo ng legal agreement with the owners of the songs na dapat may share sila. Sa bawat gig nyo na kinakanta nyo yung kanta nila, dapat bigyan nyo ng share yung artist na gumawa ng kanta. Ano masasabi nyo sa pinag-usapan natin mga ka-star? Please write your comments below. At kung ikaw naman po ay bago pa lang sa aking Facebook page and YouTube channel, please don't forget to, Facebook page or TikTok account, please don't forget to follow, like, comment, and share. Magandang araw po.